Alam mo ba na may isang pangkaraniwang sangkap sa iyong kusina na kapag inilagay sa 5 tiyak na lugar sa iyong tahanan ay maaaring magtanggal ng mga espiritual na harang at magbukas ng daan para dumaloy ang banal na kasaganaan sa iyong buhay. Ang kaalamang ito ay pinanatiling lihim sa loob ng mga dekada sa pamamagitan ng mga turo ni San Pio ng Pietrelcina, isa sa mga pinakamakapangyarihang santo na nabuhay. At ngayon ay matutuklasan mo kung paano mo ito maipapatupad sa iyong sariling tahanan. Bago ko ibunyag ang 5 sagradong lugar, kailangan kong ipaliwanag kung bakit gumagana ang gawaing ito at kung ano ang espiritual na pundasyon sa likod nito. Hindi lang isang banal na tao si Padre Pio. Nagkaroon siya ng supernatural na pananaw na nagpahintulot sa kanya na makita ang mga hindi nakikitang espiritual na agos na dumadaloy sa ating mga tahanan. Sa loob ng 50 taon, nadala ang mga stigmata ni Kristo sa kanyang katawan. Nakabuo siya ng kakaibang pag-unawa kung paano nakakaapekto ang espiritual na mundo sa ating material na realidad. Ang asin mula pa noong panahon ng Biblia ay laging kinikilala bilang elemento ng paglilinis at proteksyon sa espiritual. Nang linisin ni Propeta Eliseo ang mapait na tubig ng Jericho, gumamit siya ng asin. Nang sabihin ni Jesus sa mga alagad, "Kayo ang asin ng lupa," tinutukoy niya ang ating kakayahang maglinis sa mundo. Ang asin ay hindi lamang nagpapanatili at naglilinis sa pisikal, ngunit kapag pinabanal sa pamamagitan ng panalangin, ito ay nagiging isang makapangyarihang instrumento ng espiritual na proteksyon. Natuklasan ni Padre Pio na mayroong 5 energetic points sa bawat tirahan, 5 portals kung saan maaaring pumasok ang parehong mga pagpapala at espiritual na harang. Kapag ang mga puntong ito ay walang proteksyon, ang mga puwersang sumasalungat sa kasaganaan ay madaling makapagpatatag ng impluensya at makalikha ng mga balakid sa mga pagpapalang nais ibuhos ng Diyos sa ating buhay. Ngunit kapag sapat na pinabanal ng asin at panalangin, ang mga puntong ito ay nagiging makapangyarihang daanan ng banal na kasaganaan. Unang sagradong lugar, ang pangunahing pintuan. Ang pintuan ng inyong bahay ay higit pa sa isang pisikal na daanan. Ito ang pangunahing espiritual na portal kung saan pumapasok ang lahat ng enerhiya sa inyong tahanan. Itinuro ni Padre Pio na ito ang unang linya ng depensa laban sa mga negatibong impluensya at ang pangunahing daanan para dumating ang mga banal na pagpapala sa inyong pamilya. Narito kung paano ito eksaktong gawin. Kumuha ng maliit na dami ng ordinaryong asin sa kusina. Mas mabuti kung sea salt o rock salt. Maglagay ng kaunting asin sa mga itaas na sulok sa loob ng pintuan, o kung nais mong mas discreet, maglagay ng maliit na tela na may asin sa ilalim ng doormat sa gitna mismo. Habang inilalagay ang asin, taimtim na ipanalangin ito. Panginoong Hesukristo, kung paanong ang asin ay naglilinis at nagpapanatili, naway ang pasukan na ito ay malinis mula sa lahat ng negatibong impluensya. Naway ang mga pagpapala lamang na nanggagaling sa langit ang pumasok sa bahay na ito. Naway ang mga pagkakataon para sa kasaganaan, kalusugan at kapayapaan ay makahanap ng malayang daan sa pintuan na ito. Naway ang lahat ng kakulangan at di pagkakaunawaan ay maharangan dito mismo sa pintuan ng bahay na ito. Sa iyong banal na pangalan, Amen. Isang pamilya ng mga negosyante sa Recife ang sumunod sa patnubay na ito matapos ang mga taon ng hindi maipaliwanag na problema sa pananalapi. Masipag sila tapat sa kanilang negosyo, ngunit tila may invisible barrier na humahad lang sa paglago ng kanilang tindahan. 3 araw matapos nilang italaga ang pangunahing pasukan ng asin, napansin nila ang malaking pagtaas sa dami ng customer. Ang mga taong hindi pa nakakapasok sa kanilang tindahan ay nagsimulang dumating, at ang mga lumang customer na lumayo ay bumalik na parang misteryosong naakit. Sinabi ng asawa, "Parang naging mas nakikita ang aming tindahan sa mga tao.
Nagkokomento ang mga customer na nararamdaman nila ang magandang enerhiya pagpasok, isang welcoming environment na nagpapahintulot sa kanila na manatili ng mas matagal at bumili ng mas maraming produkto. Sa loob ng 2 buwan, doble ang aming benta nang walang binago maliban sa espiritual na proteksyon ng pasukan. Ikalawang sagradong lugar, ang pangunahing silid-tulugan, ang lugar kung saan ka natutulog ay kung saan ka gumugol ng halos 1/4 ng iyong buhay at sa panahon ng pagtulog na ang iyong subconscious mind ay mas bukas sa mga espiritual na impluensya. Ipinaliwanag ni Padre Pio na maraming hadlang sa pananalapi at problema sa pamilya ang nagmumula sa espiritual na kaguluhan na nagaganap sa gabi, na nagiiwan sa mga tao na walang kalinawan sa pag-iisip at positibong enerhiya upang makagawa ng magandang desisyon sa araw. Ituturo ko sa iyo kung paano protektahan ang sagradong espasyong ito. Maglagay ng kaunting asin sa isang maliit na lalagyan, maaaring takip ng bote o maliit na platito. Ilagay ang lalagyan na ito ng diskret sa ilalim ng kama, mas mainam sa gitna, o kung hindi posible, ilagay sa isang sulok ng silid kung saan hindi ito nakikita ng mga bisita. Sa paggawa nito, ipanalangin ang mga salitang ito: Amang nasa langit, naway ang aking pagpapahinga ay protektado ng iyong banal na presensya. Naway sa pagtulog ko, ang aking isip ay baguhin ng karunungang mula sa iyo. Naway gumising ako bawat umaga na may bagong lakas, kalinawan sa pag-iisip at inspirasyon upang umunlad ayon sa iyong kalooban. Naway ang mga panaginip ay maging daanan ng paghahayag at hindi ng kaguluhan. Alisin ang lahat ng pagkabalisa at pag-aalala na nagnanakaw ng aking kapahingahan at humaharang sa aking pagkamalikhain. Amen. Isang guro sa São Paulo ang nawalan ng tulog matapos pumanaw ang kanyang asawa na nagdulot ng chronic insomnia na humahadlang sa kanya na makatrabaho ng maayos. Dahil hindi niya naibibigay ang kalidad na pagtuturo, bumaba ng husto ang kanyang kita na nagdulot ng isang vicious cycle ng pag-aalala na lalo pang nagpalala ng kanyang insomnia. Matapos espiritual na protektahan ang kanyang silid ng asin, nagsimula siyang makaranas ng unang mahimbing na tulog sa loob ng maraming buwan. Nagpatotoo siya, sa unang gabi, matapos ilagay ang asin, nakatulog ako ng malalim sa unang pagkakataon sa isang taon. Ngunit ang mas kamangha-mangha ay nagsimula akong managinip kung saan nakakatanggap ako ng mga malikhaing ideya upang mapabuti ang aking mga aralin. Inspirasyon tungkol sa mga bagong pamamaraan ng pagtuturo, iba't ibang paraan upang ipaliwanag ang mga mahihirap na konsepto. Nang bumalik ako sa pagtuturo, agad na napansin ng mga estudyante ang pagkakaiba. Ang aking enerhiya ay nabago, bumalik ang aking pagkamalikhain at kaagad kong napataas ng malaki ang aking oras ng pagtuturo. Ikatlong sagradong lugar, ang kusina. Ang lugar kung saan mo inihahanda ang pagkain ng pamilya ay may pambihirang espiritual na kahalagahan na hindi naiintindihan ng karamihan sa mga tao. Alam ni Padre Pio na ang pagkain ay hindi lamang nagpapalusog sa pisikal na katawan, kundi nagdadala rin ng mga enerhiya na nakakaapekto sa ating emosyonal na disposisyon, sa ating kakayahang gumawa ng matalinong desisyon at maging sa ating pagiging bukas sa mga banal na inspirasyon. Ang isang kusinang protektado sa espiritual ay nagpapalit ng pinakasimpleng sangkap sa pinagmumulan ng pagpapala at kasaganaan. Narito ang tamang pamamaraan: maglagay ng asin sa isang maliit na lalagyan at ilagay ito ng maingat sa loob ng cabinet kung saan mo inilalagay ang mga pagkain, o kung mas gusto mo, malapit sa kalan, sa isang lugar kung saan hindi ito makakaistorbo sa paghahanda ng pagkain. Mahalaga na ito ay nasa kapaligiran kung saan inihahanda at iniimbak ang mga pagkain. Habang inilalagay, bigkasin ang makapangyarihang panalangin na ito: Diyos ng lahat ng probisyon na nagparami ng tinapay at isda upang pakainin ng karamihan, paramihin mo rin ang mga probisyon ng bahay na ito. Naway hindi kailanman magkulang ang pagkain na kailangan upang masuportahan ang aking pamilya ng may dignidad. Naway ang bawat pagkain na inihanda sa kusina na ito ay maging pinagpala at magdulot ng kalusugan, kagalakan at
pagkakaisa ng pamilya. Naway lagi kaming magkaroon hindi lamang ng sapat para sa amin, kundi para rin maibahagi sa mga nangangailangan. Gawing sentro ng kasaganaan at kagandahang loob ang kusina na ito. Amen. Isang byuda sa Fortaleza na may 4 na maliliit na anak ang nasa desperadong sitwasyon. Dahil sa hindi sapat na pensyon at hindi makahanap ng regular na trabaho dahil sa pangangailangan na alagaan ng mga bata, madalas ay wala siyang kahit na pangunahing sangkap para makapaghain ng kumpletong pagkain. Matapos niyang italaga ang kanyang kusina ng asin ayon sa mga patnubay na ito, nagsimula siyang makaranas ng maliliit na himala araw-araw. Sabi niya, habang lumuluha, ang kaunting sangkap na nabibili ko ay nagsimulang dumami ng higit sa karaniwan. Ang isang maliit na kaldero ng kanin ay sapat na para sa buong pamilya at may natitira pa. Nagsimulang dumating ang mga kapitbahay na nagdadala ng pagkain, sinasabi na sobra ang nabili nila at ayaw nilang sayangin. Isang matandang babae na halos hindi ko kilala ay nagsimulang tumawag sa akin ng regular upang maghanda ng mga baon para sa kanyang mga kamag-anak. Binabayaran ako ng halagang nagpapahintulot sa akin na magkaroon ng regular na kita. Parang naakit ang kasaganaan sa aking kusina. Ika-4 na sagradong lugar, ang lugar ng mga dokumentong pinansyal. Ito ang isa sa pinakamakapangyarihang tagubilin na ibinahagi ni Padre Pio sa mga pamilyang nahaharap sa kahirapan sa ekonomiya. Ang lugar kung saan mo itinatago ang iyong mahahalagang dokumento, kung saan mo pinapamahalaan ang iyong pananalapi, kung saan ka gumagawa ng mga desisyon tungkol sa pera, ay kumakatawan sa sentro ng kontrol ng material na buhay ng iyong pamilya. Kapag ang espasyong ito ay espiritual na protektado, ang mga desisyon sa pananalapi ay ginagawa ng may higit na karunungan at ang mga pagkakataon para sa kasaganaan ay madaling lumalabas. Ang pamamaraan ay simple, ngunit dapat gawin ng may matinding pananampalataya. Maglagay ng asin sa isang maliit na lalagyan sa drawer kung saan mo itinatago ang mahahalagang dokumento tulad ng ID, TIN, employment contract o malapit sa computer na ginagamit mo sa pagpapamahala ng pananalapi, pagbabayad ng bills o trabaho. Kung mayroon kang home office, ilagay ito sa pinakasentro ng lugar na ito. Samahan ito ng partikular na panalangin na ito. Panginoon ng banal na probidensya, pagpalain ang lahat ng desisyon sa pananalapi na ginawa sa lugar na ito. Naway ang aking pananalapi ay mapamahalaan ng may karunungang mula sa iyo. Paramihin ang aking mga kayamanan, hindi para sa hindi kinakailangang luho, kundi para makapamuhay ako ng may dignidad at maging instrumento ng iyong kagandahang loob sa mundo. Naway ang mga pagkakataon para sa profesional at pinansyal na paglago ay maakit sa aking buhay. Naway ang mga paborabling kontrata, kapaki-pakinabang na panukala at maunlad na negosyo ay makahanap ng daan sa akin. Protektahan ako mula sa mga pabigla-biglang desisyon at gabayan ako palagi sa mga pagpipilian na nagbibigay dangal sa iyong pangalan. Amen. Isang accountant sa Belo Horizonte ang nasa bingit ng pagkabangkarote. Ang kanyang maliit na opisina ay halos hindi makabayad ng mga pangunahing gastos at seryoso niyang pinag-iisipan na isara ito at maghanap ng trabaho bilang empleyado. Matapos niyang italaga ng asin ang lugar kung saan niya inilalagay ang kanyang mga profesional na dokumento at pinamamahalaan ang pananalapi ng opisina, nagsimulang magbago ang kanyang sitwasyon sa nakakagulat na paraan. Nagpatotoo siya. Sa unang linggo, nakatanggap ako ng 3 tawag mula sa mga potensyal na kliyente na nakakuha ng aking numero sa pamamagitan ng referral. Ito ay mas malalaking kumpanya kaysa sa karaniwan kong pinaglilingkuran at handang magbayad ng mas mataas na bayad. Sa loob ng 2 buwan, kinailangan kong kumuha ng isang assistant. Sa loob ng 6 na buwan, lumipat ako sa isang mas malaking opisina. Ang pinakakahanga-hanga ay ang mga pagkakataon ay dumarating ng natural nang hindi ko kailangang mag-advertise o desperately maghanap
paghahanap ng kliyente tulad ng dati. Ikalimang sagradong lugar, ang sentro ng bahay. Ito ang pinakamahalagang punto sa lahat, ang espiritual na puso ng inyong tahanan. Itinuro ni Padre Pio na mayroong sentro ng enerhiya sa bawat tirahan kung saan nagmumula ang lahat ng impluensya sa iba pang bahagi ng bahay. Kapag ang sentrong ito ay espiritual na napalakas, ang buong bahay ay nakikinabang sa proteksyon at mga pagpapala na naitatag doon. Ito ay tulad ng pagtatatag ng trono ni Kristo sa sentro ng inyong tahanan. Upang matukoy ang puntong ito, isipin ang iyong bahay mula sa itaas. Tulad ng isang arkitektural na plano, ang geometric center ay kung saan mo dapat gawin ang pinakamahalagang pagtatalaga na ito. Karaniwan itong nasa sala o sa isang gitnang pasilyo. Maglagay ng asin sa isang maliit, discreet na lalagyan sa sentral na puntong ito. Mas mabuti sa isang lugar kung saan hindi ito mapapansin ng mga bisita. Ito ang pinakamakapangyarihang panalangin sa lahat. Sagradong puso ni Jesus, itinatag ko ang iyong trono sa gitna ng bahay na ito. Naway ang lahat ng kami at mayroon kami ay nasa ilalim ng iyong banal na autoridad. Palayasin sa tirahang ito ang lahat ng kakulangan, lahat ng di pagkakaunawaan, lahat ng sakit at lahat ng masamang impluensya. Magdala ng kasaganaan, kapayapaan, kalusugan at proteksyon sa lahat ng naninirahan dito. Naway ang bahay na ito ay maging isang santuwaryo kung saan ang iyong presensya ay patuloy na nagpapakita. Naway maging buhay kaming mga saksi ng iyong probidensya at pag-ibig. Naway mula sa sentrong ito, ang mga pagpapala ay kumalat sa bawat silid, sa bawat miyembro ng pamilya at umabot sa labas ng mga pader na ito na umaabot sa aming komunidad. Sa iyong pinakabanal na pangalan, Jesus. Amen. Isang pamilya ng mga negosyante sa Porto Alegre ang nawalan ng halos lahat sa panahon ng krisis pang-ekonomiya. Nagsara ang kanilang mga negosyo, nagkaroon sila ng malaking utang at ang patuloy na hidwaan sa pamilya ay sumisira sa mga relasyong binuo sa loob ng mga dekada. Bilang huling paraan, nagpasya silang ipatupad ang lahat ng 5 punto ng espiritual na proteksyon na itinuro ni Padre Pio na nagbigay ng espesyal na pansin sa pagtatalaga ng sentro ng bahay. Ang patriarka ng pamilya ay nagkwento, ito ang pinakamatalinong desisyon na ginawa namin. Sa loob ng 40 araw, hindi lamang nagsimulang malutas ang aming sitwasyon sa pananalapi sa paraan na hindi namin inakala na posible, kundi muling nagkaisa ang aming pamilya. Ang mga pagtatalo na tumagal ng maraming taon ay nalutas sa ilang oras na pag-uusap. Ang mga pagkakataon sa negosyo ay nagsimulang lumabas sa pamamagitan ng mga taong hindi namin nakikita sa loob ng maraming taon. Parang isang hindi nakikitang puwersa ang muling nag-aayos ng lahat ng sitwasyon pabor sa amin. Ngayon na alam mo na ang 5 sagradong lugar kung saan ilalagay ang asin, kailangan mong maunawaan ang ilang pangunahing prinsipyo upang ang gawaing ito ay magdulot ng mga pagbabago na ipinangako ni Padre Pio. Hindi sapat ang basta paglalagay ng asin sa mga ipinahiwatig na lugar at pag-asang mangyayari ang mga himala ng automatiko. May tamang paraan upang gawin ito, mga espiritual na kondisyon na dapat sundin at mga pagkakamali na dapat iwasan upang maging tunay na epektibo ang proteksyon. Ang uri ng asin at tamang paghahanda, si Padre Pio ay partikular sa kung anong uri ng asin ang gagamitin at kung paano ito ihanda sa espiritual bago ilapat. Mainam na gumamit ng sea salt o rock salt dahil ang mga ito ay nagpapanatili ng mas matinding energetic properties kaysa sa ordinaryong refined salt. Gayunpaman, kung ordinaryong asin lang ang mayroon ka, huwag mag-alala. Ang taus-pusong pananampalataya ay mas mahalaga kaysa sa tiyak na uri ng asin na ginamit.
Bago ilagay ang asin sa 5 lugar, kailangan mo itong italaga sa pamamagitan ng panalangin. Ilagay ang lahat ng asin na gagamitin mo sa isang malinis na lalagyan at dasalin ang panalangin ng pagtatalaga na ito. Amang walang hanggan, itinatalaga ko ang asin na ito sa pangalan ni Hesukristo na iyong anak. Naway malinis ito mula sa lahat ng negatibong impluensya at maging instrumento ng iyong proteksyon at pagpapala. Naway ang bawat butil ay mapuno ng iyong banal na kapangyarihan upang linisin ang mga kapaligiran, itaboy ang kasamaan at akitin ang kasaganaan na inihanda mo para sa pamilyang ito. Amen. Matapos ang pagtatalagang ito, ang asin ay dapat ilapat sa 5 lugar sa parehong araw. Mas mabuti sa 1 linggo na tradisyonal na araw na nakatuon sa pinakamahalagang espiritual na gawain. Laging magsimula sa pangunahing pasukan at magtapos sa sentro ng bahay, sumusunod sa partikular na pagkakasunod-sunod na ito na itinuturing ni Padre Pio na mahalaga para sa pagiging epektibo ng proteksyon. Ang kahalagahan ng lingguhang pagpapalit isa sa pinakamahalagang tagubilin ni Padre Pio ay ang pangangailangan na palitan ang asin linggo-linggo. Ipinaliwanag niya na matapos ang 7 araw na sumisipsip ng negatibong enerhiya mula sa kapaligiran, nawawalan ng kakayahan ng asin na magprotekta at kailangan itong palitan. Ang regular na pagpapalit na ito ay hindi lamang nagpapanatili ng aktibong proteksyon, kundi nagpapakita rin ng patuloy na pangako sa espiritual na gawain. Bawat linggo, mas mabuti kung linggo, kailangan mong kolektahin ang lumang asin mula sa 5 punto at itapon ito ng tama. Huwag kailanman itapon ang ginamit na asin sa ordinaryong basura dahil dala nito ang mga negatibong impluensya na nasipsip nito sa loob ng linggo. Ang tamang paraan ng pagtatapon ay tunawin ito sa umaagos na tubig, sa lababo man, sa inidoro o sa sapa habang nagpapasalamat sa proteksyong natanggap sa nakaraang linggo. Pagkatapos itapon ang lumang asin, maglagay ng bagong asin na pinabanal sa parehong 5 punto, sumusunod sa parehong ritual ng mga panalangin. Ang lingguhang pagpapalit na ito ay lumilikha ng isang mabuting siklo ng patuloy na proteksyon na lumalakas sa paglipas ng panahon. Ang mga pamilyang nagpapanatili ng gawaing ito sa loob ng mga buwan o taon ay nagkukwento ng lalong malalim na pagbabago sa lahat ng bahagi ng kanilang buhay. 3 mahalagang espiritual na kondisyon. Nagbabala si Padre Pio na 3 espiritual na saloobin ang lubos na kinakailangan upang ang proteksyon ng asin ay magbunga ng ipinangakong bunga. Kung wala ang mga kondisyong ito, ang gawain ay maaaring gumana ng pansamantala, ngunit hindi ito magbubunga ng pangmatagalang pagbabago na hinahanap ng mga pamilya. Ang unang kondisyon ay panatilihin ang isang buhay ng patuloy na panalangin ng pamilya. Ang pinabanal na asin ay isang punto lamang ng ugnayan para sa iyong pananampalataya, ngunit ang tunay na proteksyon ay nagmumula sa isang buhay na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng regular na panalangin. Ang mga pamilyang naglalapat ng proteksyon ng asin, ngunit pinapabayaan ang pang-araw-araw na panalangin ay natutuklasan na limitado at pansamantala ang mga benepisyo. Maglaan ng kahit 15 minuto sa isang araw para sa panalangin ng pamilya, nagpapasalamat sa mga pagpapalang natanggap at humihingi ng patnubay para sa tamang paggamit ng mga kayamanan na dumarating sa inyo. Ang ikalawang kondisyon ay panatilihin ng ganap na katapatan at integridad sa lahat ng transaksyong pinansyal at relasyon sa pamilya. Matatag si Padre Pio, ang kasaganaan na nagmumula sa Diyos ay hindi kailanman nabubuo sa pandaraya, pagsasamantala o panlilinlang. Kung ikaw ay nasasangkot sa mga questionabling gawain sa negosyo, pag-iwas sa buwis o anumang uri ng pandaraya, mahaharangan ang espiritual na proteksyon. Mas mabuti pang magkaroon ng kaunti na nakuha ng tapat kaysa sa kasaganaan na nakuha sa pamamagitan ng mga kaduda-dudang paraan. Ang ikatlong kondisyon ay patuloy na pagsasanay ng pagkabukas palad sa mga nangangailangan. Ang tunay na kasaganaan ay palaging gumagana tulad ng isang ilog na patuloy na umaagos, hindi tulad ng isang nakatigil na lawa na nag-iipon lamang.
Kapag nakatanggap ka ng mga pagpapalang pinansyal sa pamamagitan ng espiritual na proteksyon na ito, dapat mong agad na ibahagi ang isang bahagi sa mga taong nangangailangan. Ang pagkabukas palad na ito ay hindi nagpapababa ng iyong kasaganaan, kundi sa katunayan ay nagpaparamihan nito na pinananatiling bukas ang mga daanan kung saan patuloy na dumadaloy ang mga pagpapala. Mga senyales na gumagana ang proteksyon. Maraming nagtatanong kung paano malalaman kung tunay na gumagana ang espiritual na proteksyon. Itinuro ni Padre Pio na may mga tiyak na senyales na nagpapahiwatig kung kailan natatanggal ang mga espiritual na harang at malayang dumadaloy ang mga pagpapala. Ang unang senyales ay isang pagbabago sa pangkalahatang kapaligiran ng bahay. Ang kapaligiran ay nagiging mas mapayapa, ang mga hidwaan sa pamilya ay natural na bumababa at mayroong pangkalahatang pakiramdam ng pagkakaisa na hindi pa naroroon dati. Mas mahimbing ang tulog ng mga bata, mas masigla ang pakiramdam ng mga matatanda at kusang nagkokomento ang mga bisita tungkol sa magandang enerhiya ng bahay. Ang ikalawang senyales ay isang pagpapabuti sa kalinawan ng pag-iisip upang makagawa ng mga desisyon sa pananalapi. Magsisimula kang magkaroon ng mga insight tungkol sa mga pagkakataon na dati ay hindi mo nakikita. Ang mga malikhaing solusyon sa mga lumang problema ay natural na lilitaw at ang mga desisyon tungkol sa pera ay gagawin ng may higit na karunungan at kumpiyansa. Ang ikatlong senyales ay ang pagdami ng masayang pagkakaisa na nagsisimulang magparami. Ang mga tamang tao ay lumalabas sa tamang oras. Ang mga pagkakataon ay lumilitaw sa pamamagitan ng hindi inaasahang pakikipag-ugnayan. Ang mga balakid na tila hindi malampasan ay nalulutas sa mga nakakagulat na paraan. Hindi ito aksidente, kundi ebidensya na ang banal na probidensya ay aktibong gumagana sa iyong buhay. Mga karaniwang pagkakamali na humaharang sa resulta sa paglipas ng mga taon. Natukoy ni Padre Pio ang ilang karaniwang pagkakamali na humahadlang sa espiritual na proteksyon na gumana ng maayos. Ang pag-alam sa mga pagkakamaling ito ay makakatipid sa iyo ng pagkabigo at makapagpapabilis ng nais na resulta. Ang unang pagkakamali ay ang paggamit ng pamamaraan ng may pag-aalinlangan o bilang huling pagtatangka matapos ang lahat ay nabigo. Ang tunay na pananampalataya ang gasolina na nagpapagana sa espiritual na gawaing ito. Kung ginagawa mo lang ito para lang gawin ng hindi tunay na naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang iyong sitwasyon, limitado ang magiging resulta. Mas mainam na maghintay hanggang magkaroon ka ng taus-pusong pananampalataya kaysa gamitin ang pamamaraan ng may patuloy na pagdududa. Ang ikalawang pagkakamali ay ang pagtutok lamang sa material na benepisyo at paglimot sa espiritual na paglago. Kung ang tanging motibasyon mo ay ang makakuha ng mas maraming pera nang walang tunay na interes na lumapit sa Diyos at mamuhay ayon sa kanyang mga prinsipyo, ang proteksyon ay maaaring gumana ng pansamantala, ngunit hindi ito magbubunga ng pangmatagalang pagbabago. Ang Diyos ay hindi isang genie in a lamp na umiiral lamang para tuparin ang ating mga material na pagnanais. Ang ikatlong pagkakamali ay ang pagpapabaya sa lingguhang pagpapalit o ang paggawa ng aplikasyon ng pabaya. Ito ay isang seryosong spiritual na gawain na nangangailangan ng pangako at disiplina. Kung palagi kang nakakalimot na palitan ng asin o ginagawa ang mga panalangin ng mekanikal ng walang emosyonal na paglahok, nilalabas mo ang isang mahalagang pagkakataon para sa pagbabago. Mga patotoo ng ganap na pagbabago. Sa loob ng mga dekada ng ministeryo, nakolekta ni Padre Pio ang daan-daang patotoo mula sa mga pamilyang nakaranas ng pambihirang pagbabago sa pamamagitan ng gawaing ito. Ibabahagi ko ang ilan sa mga pinakakahangahangang kaso upang maunawaan mo ang tunay na potensyal ng espiritual na proteksyon na ito. Isang pamilya ng magsasaka sa loob ng Minas Gerais ang nahaharap sa sunod-sunod na pagkasira ng ani na nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan. Matapos ang 3 magkakasunod na taon
taon ng pagkalugi, malapit na silang mawalan ng ari-arian na minana pa nila sa kanilang mga lolo't lola. Bilang huling paraan, nagpasya silang ganap na sundin ang mga tagubilin ni Padre Pio tungkol sa espiritual na proteksyon. Nagsimula ang pagbabago sa unang linggo. Isang agricultural technician na hindi pa nila nakita kailanman ang lumitaw na nag-aalok ng libreng konsultasyon tungkol sa mas epektibong pamamaraan ng pagtatanim. Sa ikalawang linggo, isang malayong kamag-anak na nag-immigrate sa Estados Unidos ilang dekada na ang nakaraan ang bumalik sa Brazil at nang malaman ang sitwasyon ng pamilya, nag-alok ng walang interes na pundo para sa susunod na ani. Ang ani ng taong iyon ay hindi lamang ang pinakamahusay sa kasaysayan ng ari-arian, kundi nalampasan pa ang produksyon ng mas malalaking bukid sa rehiyon. Nagpatotoo ang patriarka ng pamilya. Parang may isang hindi nakikitang puwersa ang muling nag-aayos ng lahat ng sitwasyon pabor sa amin. Ang mga taong makakatulong sa amin ay lumilitaw ng walang anumang babala. Ang mga solusyon sa mga lumang problema ay natural na lumalabas. Sa loob ng 2 taon, hindi lamang namin nabawi ang lahat ng nawala sa amin, kundi pinalawak pa namin ang aming ari-arian at naging preferred suppliers ng malalaking supermarket chains. Day sa pangkahangahangang kaso ay ang isang byuda sa Santos na nawalan ng asawa sa isang aksidente at naiwan mag-isa upang palakihin ang 3 anak na tinedier. Walang profesional na kwalifikasyon at walang karanasan sa trabaho. Nahaharap siya sa nakakatakot na posibilidad na hindi niya kayang suportahan ng maayos ang kanyang pamilya. Matapos ilapat ang espiritual na proteksyon ng 5 puntos, ang kanyang buhay ay nagsimulang magbago sa nakakagulat na paraan. Sa unang linggo, isang matandang kapitbahay ang humingi ng kanyang tulong sa pag-aalaga ng kanyang bahay ng ilang oras bawat araw, nag-aalok ng bayad na sapat sa kanyang pangunahing gastos. Sa ikalawang linggo, ang ibang tao sa kapitbahay ay nagsimulang lumapit sa kanya para sa mga serbisyong pambahay, inirekomenda ng unang kliyente. Sa loob ng ilang buwan, nakabuo siya ng isang maliit na kumpanya ng paglilinis ng bahay na may regular na kliyente at matatag na kita. Epektibong sinabi niya, "Hindi ko akalain na magiging negosyante ako, ngunit ang mga pagkakataon ay lumitaw ng natural, isa na humahantong sa isa pa. Ngayon ay nagtatrabaho ako ng ibang mga babae na nahihirapan din at ang aming kita ng pamilya ay mas mataas kaysa noong buhay pa ang aking asawa. Nakikita ako ng aking mga anak na may pagmamalaki, hindi na bilang biktima ng mga pangyayari, kundi bilang isang matatag na babae na alam kung paano muling itayo ang aming buhay. Ang nagbabagong kapangyarihan ng gawaing ito ay higit pa sa pagpapabuti ng pananalapi. Naunawaan ni Padre Pio na kapag espiritual nating pinoprotektahan ang ating tahanan, lumilikha tayo ng mga kondisyon para sa lahat ng dimensyon ng buhay ng tao na umunlad ng sabay-sabay. Ang mga pamilyang tapat na sumusunod sa mga tagubiling ito ay nagkukwento ng malaking pagpapabuti sa pisikal na kalusugan, sa mga relasyon, sa panloob na kapayapaan at maging sa espiritual na pag-unlad ng lahat ng miyembro ng pamilya. Paano nakakaapekto ang espiritual na proteksyon sa kalusugan ng pamilya? Isa sa pinakanakakagulat na natuklasan ni Padre Pio ay ang direktang koneksyon sa pagitan ng espiritual na kapaligiran ng tahanan at pisikal na kalusugan ng pamilya. Napansin niya na ang mga bahay na walang proteksyon sa espiritual ay kadalasang nagkakaroon ng mas maraming sakit, aksidente sa bahay at paulit-ulit na problema sa kalusugan na hindi tumutugon ng maayos sa mga kumbensyonal na medikal na paggamot. Ang paliwanag para sa kababalaghang ito ay nasa pag-unawa na tayo ay mga nilalang na integrated. Ang katawan, isip at espiritu ay gumagana bilang isang solong sistema.
Kapag ang espiritual na kapaligiran ay nahawahan ng negatibong impluensya, nakakaapekto ito sa ating mahalagang enerhiya, pagkatapos ay sa ating emosyonal na paglaban, at sa wakas ay nagpapakita bilang konkretong pisikal na problema. Isang pamilya sa Sao Paulo ang nagpatotoo sa katotohanan ito sa dramatikong paraan. Ang ama ay nagdurusa sa talamak na pananakit ng likod na humahadlang sa kanya na makatrabaho ng regular, na nagpapalala ng malaki sa sitwasyon ng pananalapi ng pamilya. Ang dalawang anak na teenager ay nagpakita ng patuloy na problema sa paghinga na nagdulot ng malaking gastos sa gamot. Ang ina ay nagkakaroon ng matinding migraines na nagpapahina sa kanya sa loob ng ilang araw. Matapos nilang ilapat ang espiritual na proteksyon ng 5 puntos ayon sa itinuro ni Padre Pio, napansin nila ang unti-unti ngunit pare-parehong pagpapabuti sa kalusugan ng lahat ng miyembro ng pamilya. Ang pananakit ng likod ng ama ay unti-unting nabawasan hanggang sa ganap itong nawala sa loob ng 3 buwan. Ang mga problema sa paghinga ng mga bata ay naging mas madalang. Ang mga migraines ng ina ay halos nawala. Sinabi ng ama ng pamilya, hindi may paliwanag ng mga doktor ang aming sabay-sabay na pagpapabuti. Bawat isa sa amin ay ginagamot ng iba't ibang espesyalista na may iba't ibang gamot, ngunit sabay-sabay kaming gumaling. Ang tanging karaniwang pagbabago sa aming buhay ay ang spiritual na proteksyon ng bahay. Dahil sa naibalik na kalusugan, nakabalik ako sa normal na trabaho at mabilis na nagkaroon ng katatagan ang aming sitwasyon sa pananalapi. Ang pagbabago ng mga relasyon sa pamilya. Ang isa pang malakas na epekto ng espiritual na proteksyon ay ang pagpapanumbalik ng pagkakaisa sa mga relasyon sa pamilya. Ipinaliwanag ni Padre Pio na ang mga negatibong espiritual na impluensya ay madalas na nagpapakita sa pamamagitan ng mga hidwaan, hindi kinakailangang pagtatalo, kakulangan sa komunikasyon at unti-unting paglayo ng emosyon sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya. Kapag ang espiritual na kapaligiran ay nalinis at naprotektahan, ang mga artipisyal na tensyon na ito ay natural na nawawala, na nagpapahintulot sa tunay na pagmamahalan na umiiral sa pagitan ng mga miyembro ng pamilya na muling maipahayag ng malaya. Hindi ito tungkol sa isang sapilitang pagbabago sa pag-uugali ng mga tao, kundi sa pagtanggal ng mga espiritual na balakid na humahadlang sa natural na pagpapakita ng pagmamahal ng pamilya. Isang mag-asawa sa Porto Alegre ang nasa bingit ng diborsyo matapos ang 15 taon ng kasal. Ang patuloy na pagtatalo tungkol sa pera, pagpapalaki ng mga anak at responsibilidad sa bahay ay lumikha ng isang kapaligiran na napakasama, kaya halos hindi na sila makapag-usap ng maayos. Ang mga anak, napapansin ang magulong kapaligiran, ay nagpakita ng mga problema sa pag-uugali sa paaralan at mababang grado na nagdulot ng higit pang tensyon sa pamilya. Matapos nilang ilapat ang espiritual na proteksyon sa kanilang bahay, ang kapaligiran ng pamilya ay nagsimulang magbago sa nakakagulat na paraan. Ang mga pagtatalo ay naging mas madalang at hindi na ganoon katindi. Ang mga pag-uusap na dati ay nagtatapos sa sigawan ay nagsimulang malutas sa pamamagitan ng magalang na dialogo. Ang mga anak ay bumuti ng malaki ang pag-uugali at pagganap sa paaralan. Nagpatotoo ang asawa. Para bang may nakakalasong ulap na tinanggal sa aming bahay. Ang mga problemang tila hindi malutas ay nagsimulang magkaroon ng malinaw na solusyon. Ang mga pagkakaiba na tila hindi na mapagkakasunduan ay napatunayang mas maliit kaysa sa aming inakala. Muling natuklasan ko kung bakit ako umibig sa aking asawa at muling natuklasan niya kung bakit niya ako pinili bilang asawa. Hindi lamang nailigtas ang aming kasal, kundi naging mas matatag pa ito kaysa dati. Iuga sa pagbabahagi ng patutuong ito ngayon, ang aming hangarin ay makilala mo
ang iyong sarili sa paglalakbay na ito. Ang bawat detalye, bawat patotoo na iniharap ay kumakatawan sa isang tawag upang matuklasan mo sa iyong personal na paglalakbay ang mga sandali ng koneksyon sa banal, isang apoy na kayang muling pasiklabin ang ilaw ng tiwala. Kung ang kwentong ito ay nagpakilos ng isang bagay sa iyong kalooban, kung ang patotoo ni San Pio at ang pagpapasya ni Padre Amorth ay umalingaw-ngaw sa iyong kaluluwa, iniimbitahan ka naming sumama sa espiritual na pamilyang ito. Maging isang tagasunod ng aming channel upang patuloy na subaybayan ang mga salaysay na nagpapanumbalik ng tiwala at nagpapalusog ng espiritu. Higit pa rito, inaasahan namin ang iyong partisipasyon. Ibahagi sa amin sa mga komento ang iyong personal na karanasan na may kaugnayan kay Padre Pio, ang mga espesyal na sandaling humipo sa iyong kaluluwa o mga katanungan at kaisipan na maaaring lumabas. Mahalaga ang iyong partisipasyon para sa kapaligiran ng pananampalataya at pagkakaisa na ito. Kung mayroong isang partikular na paksa, isang salaysay na nais mong makita dito, huwag mag-atubiling magmungkahi. Nagkakaisa, lilikha tayo ng isang espasyo kung saan ang espiritual na buhay at tiwala ay magkasamang lumalakad, humihipo sa mga puso at nagpapalusog ng mga espiritu. Nagpapahayag kami ng aming pasasalamat sa iyong pakikisama at tiwala. Naway ang katahimikan ni Kristo na naranasan at naibahagi ng napakalalim ni San Pio ay manatili palagi sa iyong tabi.